Alam mo bang may bahay na kayang itayo sa halagang 170,000 pesos lang? Oo, tama ang narinig mo. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano nabuo ang isang 16 by 18 na bahay gamit ang HardieFlex, half concrete at purong steel structure. Sulit ba? Matibay ba? Tara, alamin natin. Kamusta mga kabahay? Welcome back sa channel natin kung saan pinag-uusapan natin ang mga budget-friendly na bahay, praktikal na konstruksyon at mga ideya na swak sa bulsa ng bawat Pilipino. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga ganitong content. So, eto na nga. Ang bahay na ito ay may sukat na 16 feet by 18 feet. Maliit man sa paningin ng iba, pero kung maayos ang design at paggamit ng materials, sobrang functional na nito para sa isang maliit na pamilya. Ang total na nagastos, 170,000 pesos all in. Kasama na dito ang materials, labor, depende sa setup, basic finishing. At ang pinaka-interesting dito ay ang kombinasyon ng half concrete, HardieFlex walls, pure steel frame, C-purlins sa bubong. Simulan natin sa pinaka-base, ang foundation. Half concrete ang ginamit dito. Ibig sabihin, yung lower portion ng bahay ay sementado. Mas matibay laban sa baha, mas stable ang structure. Ito ay mahalaga lalo na kung nasa probinsya ka, may posibilidad ng ulan o baha. Gusto mo ng long-term durability. Hindi man full concrete, pero malaking tipid ito kumpara sa buong hollow blocks. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-backbone ng bahay, ang steel frame. Pure steel ang ginamit sa loob, ibig sabihin, hindi kahoy, hindi madaling anay, mas matibay sa long term. Advantages, mas mabilis ang construction, mas durable, mas modern ang dating. Disadvantage, kailangan maayos ang welding. Medyo umiinit kung walang insulation. Pero overall, sulit ito, lalo na sa budget. Para naman sa walls, ginamit ang HardieFlex. Ano ang HardieFlex? Cement board siya. Mas matibay kaysa plywood. Hindi madaling mabasa. Ito ang dahilan kung bakit. Mas mura ang bahay. Mas mabilis gawin. Malinis tingnan. Perfect ito para sa budget homes, temporary or semi-permanent houses, rental units. Pagdating sa bubong, gumamit sila ng C-purlins. Ito ay steel support para sa roof. Mas matibay kaysa kahoy. Hindi basta-basta bumibigay. Usually, nilalagyan ito ng yero o long span roofing. At kung gusto mo pa mas komportable, pwede kang maglagay ng insulation. Sa loob ng 16 by 18 na bahay, pwede mong i-layout ng ganito. Small sala, mini kitchen, sleeping area, CR, kung kasya sa design. Depende sa creativity mo, pwede mo pang lagyan ng loft, divider, multi-purpose furniture. Approx breakdown, depende sa location. Steel frame, 60K. HardieFlex plus walls, 30K. Concrete, foundation, 25K. Roofing plus C-purlins, 35K. Labor, 20K. Total, around 170K pesos. Advantages ng ganitong bahay. Budget-friendly, mabilis itayo. Matibay kung maayos ang gawa. Perfect for small family. Pwede i-upgrade later. Disadvantages, marinit kung walang insulation, hindi soundproof, limited space, kailangan ng maintenance. Ang ganitong bahay ay perfect para sa bagong mag-asawa, OFW na gustong magpatayo agad, low-budget families, rental business, farmhouse, tips sa magpapatayo. Humanap ng maayos na welder, siguraduhin ang tamang sukat, huwag tipirin ang foundation, planuhin ang ventilasyon, magdagdag ng insulasyon kung kaya. Sa halagang 170,000 pesos, makakagawa ka na ng isang disenteng bahay kung marunong kang mag-budget at pumili ng tamang materials. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Comment ka rin kung gusto mo pa ng ganitong content. Hanggang sa susunod na video.